Napanood niyo na ba 'to mga kapatid, 'tong video na 'to? Grabe talaga ang pangyayari na 'to. Napansin niyo 'yun mga kapatid? Grabe, nakakapanglumo, nakakaiyak nung nakita ko po itong video po na ito na dumaan sa newsfeed ko. Sobrang hindi ko ma-expect talaga yung nangyari doon sa kay Kuyang Rider na yun. Alam niyo ba yung kwento niyan? Yung meron siyang baby na 3 years old at may autism pa po itong anak niya na ito. At tapos po, yung nanay po ng bata o yung asawa niya ay last month po ay binawian din ng buhay. Tapos ngayon ito pa po yung nangyari sa kanya. Hindi ko po talaga ma-expect kung bakit may mga ganitong tao na hindi lumalaban ng patas. Nakakalungkot lang po sobra yung mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Kaya antindi po talaga ng iyak ko po talaga dito nung napanood ko po itong video na to. Sobrang naapektuhan po talaga ako dito. Kasi itong rider na to ay isang ama na may anak na nag-aantay sa kanyang pag-uwi. Tapos siya po yung tanging nagtataguyod doon sa kanyang anak na yun na may autism. Nakakalungkot lang po dahil hindi na po siya nakauwi ng buhay dahil iyan na nga po ang nangyari sa kanya. Kaya tayo po na mga mamamayang Pilipino at mga anak ng Diyos, nawa po ay manatili po tayo mapagmatsyag at nawa po ay mamuhay po tayo na may kaayusan, may kabutihan sa ating puso at lumalaban po tayo ng patas. Kahit po anong hirap ng buhay, kahit na po anong mangyari, kailangan po natin lumaban ng patas. Kailangan po natin maghanap buhay ng maayos at nasa tama. Sobra po talaga ang lungkot ko po dito nung napanood ko po ito. Sana po magkaroon po ng leksyon ang pangyayari ito. Alam ko naman po na ang lahat ng ating mga ginagawa dito sa mundo ay may consequence po talaga yan. Kapag gumawa ka po ng mabuti, aani ka rin ng mabuti. Ngunit kung gagawa ka naman ng masama, syempre aani ka rin po ng hindi maganda. Kaya piliin po natin na maging mabuting tao, maging maayos po sa ating kapwa. At piliin po natin na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil nilikha po tayo ng Diyos para po maglingkod sa Kanya. Nilikha po tayo ng Diyos para kilalanin siya. Nilikha tayo ng Panginoon para mamuhay po ng tama dito sa mundong ito. Dahil pagdating po ng araw na tayo po ay kinuha na ng Panginoon, aanihin po natin at bibigay sa atin ng Panginoon ng tamang hatol ayon sa ating mga ginawa. Kaya mga kapatid, ito po ay isang reminder na tayo po ay maging mabuting tao at manampalataya sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng takot sa ating lumikha sa atin. Dahil yun lang po, tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoong tagapagligtas. At basahin po natin yung kanyang salita araw-araw. Yun po kasi magiging shield natin. Yun po yung magiging armor natin sa araw-araw natin mga pamumuhay. Dahil habang tumatagal po tayo dito sa mundo, hindi na po maganda yung mga nangyayari sa mundong ito. Kaya yun lang po mga kapatid, reminder po sa ating lahat, maging mabuti po tayong tao. Tanggapin natin si Jesus, manampalataya tayo sa Kanya at mamuhay ng naaayon sa kaliwanagan ng ating Panginoon. Yun lamang po at God bless po sa ating lahat.